Hello, nag-set up pa lamang po tayo dito. Good morning po. Mga palalay at KBTS, dancing dapat sa Senado. Mag-start po tayo ng around na eksaktong 10 o'clock or not later than 10:15. At narito po ang ating mga leaders. Ito po, nandito po tayo sa rooftop ng isang buffet restaurant. Ito, properly with social distancing po naman tayo. At itong araw na ito ay ilo-launch natin ang ating panawagan para kay ILG Undersecretary for Operations na tumakbo para sa Senado sa 2022. So, standby lang man po tayo at nilagay po natin ang ating setup ngayong umaga. Online assembly initiated by mula sa Masa Duterte Movement and People's Council for Change. Ngayong umaga ng August 5, para i-launch ang online call urging the ILG Yusek Epimato Densing III na tumakbo siya para sa Senado sa 2022. So, inihimok natin ang ating idol ng masa, si Epi Densing. Ngayon po ay masasaksihan natin ang iba't ibang panawagan ng mga civil society organizations at iba pang mga Duterte diehard supporters para ipanawagan kay Yusek Epimaco Densing na tanggapin niya ang panawagan ng mamamayan at ng mga civil society organizations na tumakbo para sa Senado sa 2022. Simula na po tayo in 15 minutes. Standby lang po tayo. Hindi, nag-feed ako. Hindi, naka-live po tayo. Salita ka. Hello. Naka-live. Ito po si Sol Diaz, ang isa sa mga convener ng ating event ngayon mula sa Masa Duterte Movement, President ng Marikina City. At the same time, siya din po ang People's Council for Change President. Say something. Say something about myself. Tinamawi? Oh, binigyan ko sila ng list. Hill, dito ka sa harap. May program natin sa yung pinurward ko sa iyo. Yun na yun. Naka-ready yung quad mo? Baka din ako kasi mag-charge ako. Dito ka. Sol, ready na yung quad mo? Ano? Prayer mo? Ay? Ngayon pa lang yun. Sol, ito yung password. Alright.
Dumi yung baso. Kumusta na ako yung mami? Oo. Pwede tayo mag-start siguro? Yeah. Yung ID. Teka. Ano yung program natin? Pwede naman siguro doon yung babasahin mo yung worship natin. Oh, tinagalog mo ba? Oy, alam ko na lang. Tuloy kami sa gato. Kahit English na. Kung hindi mo natagal. Oo, ano naman siya. Easily, ano naman siya. If we like. O, sige, pagbalat. Simula tayo. Good morning po mga kababayan. Mag-start na po tayo in 2 minutes. Sige, papa. Live natin. Yung iba pwedeng FB Live sa sarili nilang mga account. Oo, mas mabilis yun. Jasper, dito kayo sa isang table. Dito na. Dito na. Ano, okay na? Okay na? Ayan na. Okay. Ha? Start na tayo. Ay, okay na. Start na tayo. Okay? Go. Okay, mag-start na po tayo. Parang hindi pa. Okay. Mag-start na po tayo. Iyuko po muna natin ang ating mga ulo. Tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nagkakatipon-tipon, O God. Hindi man po kami personally na magkakasama, pero batid po niyo, Panginoon, ang aming layunin, ang laman ng aming mga puso, ng aming isipan. Tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon, na samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Pangunahan niyo po kami at hinihiling po namin na ang talino na nanggaling sa inyo, hindi sa aming mga sarili, ang patuloy na manguna, O God. At tinadalangin po namin ang aming mga kasama na wala rito. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang kalalagayan nila. Layon niyo po kami sa anumang uri ng mga sakit, sakuna. At Lord, alam po namin na kayo ang tunay na may magagawa, hindi kami. Kaya ngayong oras na ito, tinataas po namin sa inyo ang lahat. At ibinabalik po namin sa inyo ang matamis na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Maraming salamat po si Marisol Diaz, ang ating People's Council for Change President for Marikina. So mga kasama, nandito i-present ko po ang aking program. Ang team ng ating event ngayon online, ang DDS Online Assembly, ay tayo ang pagbabago. Ang ating pong official hashtag ay hashtag tayo ang pagbabago. Sabi na ni Marisol ang opening prayer, ang ating pong unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay opening remarks naman para kay Justin Mapili.
ang inyo pong lingkod, founding president ng PCC o People's Council for Change. Ang ikatlong bahagi ay ang pagbasa sa short bio ni Yusek Epidancing na ipipresent naman ni Gil Incierto. Si Gil Incierto ang regional president ng alalay natin sa Metro Manila at siya rin ang president ng Metro mula sa Duterte Movement sa Parañaque. Concurrently, siya rin ang Secretary General ba ng NCR? Yes. Ang pang-apat na bahagi ay presentation naman ng mga mensahe ng iba't ibang mga CSO leaders at mga DDS dito sa ating physical center at online. So yung nasa online ngayon ng mga leaders, ng mga CSO leaders, ay pwede nang mag-post ng kanilang mga support or panawagan para kay Yusek Epidancing. I-post nila doon sa ating Facebook group page, Dancing Tayo ang Pagbabago. Yun po ang ating page na yun naka-share na link ngayon na ginagamit natin for FB Live broadcasts. Ito po sa panlimang bahagi ay closing remark na mamaya ni Manny Datulia, ang national president ng mula sa Duterte Movement. So ang dalawa po ang ating official hashtag. Hashtag Dancing dapat sa Senado. At number 2, hashtag Tayo ang Pagbabago. So, ipakilala ko po muna ang mga leaders natin. Yung po si Manny. Raise your hand, Manny, please. Ito po si Chol. Ito po si Hill. Okay. At narito po ang ating mga leaders. At ang iba pang mga kasama natin na nasa online ngayon at nanonood at magpa-participate sila sa pamamagitan ng pag-post ng kanilang comment at panawagan kay Yusek Epidancing. So, babasahin ko po ang naihagdang pambungad na presentation. Okay, mga kasama, at piniprepare ko lang ang ating online page. Okay, good morning mga DDS at mga kalalay. Ang National Executive Committee ng mula sa Duterte Movement, NEC, MMDM, at People's Council for Change or PCC ay kasalukuyang hinihikayat si DILG Yusek Epidancing III na tumakbo sa Senado sa election 2022. Sa kasalukuyan ay tinitimbang pa ni Yusek ang kanyang mga opsyon. Hindi pa siya nagbibigay ng pinal na pasya hanggang sa kasalukuyan. Si Yusek Dancing din ay isa sa kasalukuyang honorary chairman ng MMDM at siya din ang national advisor ng People's Council for Change. Kaugnay nito, ilulunsad ngayong araw ang DDS Online Assembly. Sa pamamagitan nito ay may panawagan natin ang paghimok kay Yusek Dancing. Ginamit natin itong FB Live broadcast sa page group na ito para may palaganap ang ating panawagan at makarating sa kanya.
Batay dito, hinihikayat ang bawat chapter ng mga lahat ng mga civil society organizations nationwide at maging sa ibayong dagat na sumusuporta kay Yusek Bensing na hikayatin siyang tumakbo sa Senado ngayong 2022 election. So maraming salamat po at good morning muli. Ipagpapatuloy po natin ang ating panawagan para kay Yusek Bensing. Ipipresent po ni Hill ang maikling bio or biodata ni Yusek Bensing ngayong umaga. Okay. Ito lang, hindi makakonfigure. Alisin mo na yun. Mayong buntag. Okay, para sa bahaging ito ay para lubusan nating makilala kung sino yung ating tinutukoy na Yusek Ipimaco Densing III, ay babasahin ko yung kanyang maikling biodata. Si Yusek Ipimaco Densing III, the Undersecretary for Operations of the DILG, is widely known as an activist, pro-poor advocate, and environmentalist. He is a CPA and Certified Management Accountant of Australia. He finished his Master in Business Administration, MBA, with a gold medal for academic distinction at the Ateneo Graduate School of Business under the Regis University Executive MBA program. He placed 16th out of the 9,900 examinees in the 2016 licensure exams for real estate brokers. Prior to joining the Duterte administration, he was the Chief Executive Officer, Chief Finance Officer, and sat in the board of a number of corporations. He is also a professor of financial management and accounting at the Ateneo Graduate School of Business. He is a recipient of the following recognition: Most Outstanding Student Leadership Medal, De La Salle University's 10 Outstanding Young Men, Most Outstanding Student Legislator, International Champion Debater on Human Rights, 10 Outstanding Movers of the Philippines in 2017, Aliw Broadcasting Company's DWIC 882 Public Service Award in 2017, Pillars of Youth Leadership Award in 2018 by the Parliament of Youth Leaders. As the DILG Undersecretary for Operations, Yusek Densing supervises the following services: Planning Service, Information System and Technology, Management Service, Financial Management Services, Administrative Service. He also supervises the Program Management Office of the Resettlement Governance, Bantay Corruption Program, Beach Tourism Management Team, and the Manila Bay Conservation and Rehabilitation Program. He is also the DILG IATF Focal on Validation and Screening Committee. He is also the DILG Chairman and the DILG Focal on the National Vaccine and Immunization Program. He was widely known for spearheading and defending the Boracay Island Rehabilitation Program. Ang kanyang hashtags, tayo ang pagbabago. Okay, maraming salamat, Hill. At briefly ay naipakilala natin si Yusek Ipimaco Densing III. So
formally ay pakikinggan natin ang mga panawagan ng mga leaders natin na narito ngayon. Susunod natin mamaya ang mga panawagan naman ng mga leaders sa iba't ibang organization online. Ano? So, unahin natin si Jasper. Go. Ako pala si Jasper Ladra Saraos, National Admin ng DSN Incorporated, na nanawagan kay Yusik Ipimako Dinsing III na dapat tumakbo sa Senado. Dinsing, dapat sa Senado. Okay na? Okay. Maraming salamat, Jasper. Sunod natin si Bibi. Okay, dito ka. Tapos organization. Ito, may na lang. Okay, I don't ko alam. Ayun lang. Hello po, good morning. Ako po si Baby Antiporda ng Barangay Malantay na nakikiusap na sana po kailangan po natin ng pagbabago, kaya po sana Sir Densing, sana po tuloy po ang laban. Nananawagan po kami sa inyo na malaking bagay kayo para sa amin. Please lang po. Thank you. Okay. Maraming salamat, Baby. Isunod natin yung isa pang leader natin mula sa Paranaque, sa organization. Ako po si Beverly Como mula sa Paranaque, Donggalo. Ako po ay nananawagan kay Densing. Hashtag tayo po ang pagbabago. Densing sa Senado. Okay. Maraming salamat. Next. Tatawag ko. Muna ito. Ako po si Marilo Saraos, DDS Warrior, Admin, Yusik Dinsing para sa pagbabago. Okay. Next. Ako po si Warlita de la Cruz, DDS Solid. Kami po ay naghahangad para kay Yusik Dinsing na ngayong 2022 sana pakinggan niya ang aming paghikayat na siya ay tumakbo na. Dinsing, dapat sa Senado. May buntag. Ako pala si Risa Mansano, Vice President ng Dev Solid. Nananawagan kay Yusik Dinsing na sana tumakbo siya sa Senado. Yusik, para sa pagbabago, tumakbo ka. Yes. Para sa amin. Pakinggan mo kami, ha? Thank you. Nakikiusap naman na leader. Arsenio Manuyak Prof. ng Baguio, Presidente ng Dev Solid. Yusek, mula sa pinaglalaban natin nung una hanggang ngayon, sana ituloy-tuloy mo. Yung serbisyo mo ang kailangan. Palitan natin yung mga matagal na sa Senado na walang nagagawa. Ang kailangan ni tatay, yung mga tumutulong sa kanya, yung nasa puso ang pagtulong at nasa masa yung pagsilbi. Takbo, dapat Densing sa Senado, laban para sa pagbabago. Thank you, thank you. Okay. Yeah. Meron pang susunod. Pakinggan naman natin ang panawagan officially ni Manny Tabulia, ang ating National President ng mula sa masa Duterte Movement. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga rin po dun sa mga nagsusubaybay sa atin sa kanya-kanyang mga
tahanan kahit kanino ulan dito. Ano? Ako po si Manny Dadulya. Ang tumatayong National President ng mula sa Masa Duterte Movement. Kung matatandaan po natin ng 2019, ako po ay nag-file ng candidacy bilang senador upang paghandaan natin ang pagtakbo ni Comrade Yusek Dinsing sa Senado noong 2019. At ito ngayon ay isang makabuluhan din na pagkakataon na pagpatuloy natin ang hangarin na magkaroon tayo sa ngalan po ng mula sa Masa Duterte Movement na magkaroon ng tunay na representatibo ang mamamayan sa Senado sa katauhan ni Yusek Imako Dinsing dahil subok na po ang kanyang kakayahan, ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang mga paninindigan upang maiangat ang kabuhayan ng bawat mamamayan sa atin. Kasama po siya sa pagpapakilos ng mamamayan upang hanapin ang tunay na pagbabago sa ating bayan na matagal na natin ninanais. So, mahalaga po ito mga ka-DDS. Ang DDS po namin ay ibig sabihin Dinsing dalhin sa Senado. So, nakikiusap po tayo sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kakilala, na samahan niyo po kami sa panawagan tumakbo si Yusek Imako Dinsing. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat, Comrade Manny. Isunod natin ang official na panawagan naman ni Hill. Alam niyo po, dito sa aming lugar ngayon ay napakalakas ang ulan. Ayan o. At medyo nandito kami sa rooftop kasi at tumutulo. Pero ganun pa man, ay malakas naman ang ating broadcast sa kasalukuyan. Ipagpapatuloy natin ang pahayag naman ni Hill. Ito po si Hill Incierto. Okay. Isang maulang umaga sa ating lahat, mga kasama sa panawagan. Si Yusek Imako Dinsing, tuwing mayroon siyang sa mga tinatawag na fora ng bantay korupsyon ng KLD, lagi niyang binigyang diin na kailangan mawala ang korupsyon sa ating pamahalaan para yung pera na pupunta sa korupsyon ay mapunta sa mga serbisyo ng mga taong bayan. So yan lagi niyang binigyan diin at sabi niya, tayo daw ang pagbabago. So ako, si Hill Incierto, bilang Vice President po ng People's Council for Change para sa NCR, ay bitbit namin yung panawagan ni Yusek Dinsing na tayong lahat ang pagbabago. Tayo magsimula sa atin ang pagbabago. So sa Senado ngayon ay kulang ang mga senador na ang advokasya ay para sa pagbabago, sa mabago natin na mawala yung korupsyon. So ito yung panahon na yung hashtag ni Yusek Dinsing na tayong pagbabago ay panahon na para magkaroon tayo ng bago mukha na ilagay natin sa Senado. So, kabilang din ako sa DDS. Ang ibig sabihin ng DDS, Dinsing dapat sa Senado. Kailangan natin ang mga bagong
mukha at bago ang mga advokasya para naman sa kaunlaran ng ating bayan. So, makasaysayan itong aming ginawa ngayon dahil kasama ang kalikasan na nananawagan. So, ang kalikasan dito sa Marikina River ay ayaw magpatigil na himukin si Yusek Dinsing, ang JLG Undersecretary for Operations, na sir, kung pwede, ay tumakbo na po kayo para mayroon tayong magkaroon tayo ng pagbabago sa atin. So, ako bilang kahanay o kasapi ng People's Council ay nanawagan lahat kami sa People's Council na para magkaroon ng tinatawag participation in governance pag ipatupad ang JLG Memorandum Circular na pag-establishment ng CESO desk sa lahat ng LGU at pag-institutionalize ng People's Council para kasama ang mga CSO sa pagpaplano, pagpapatupad ng mga programa na angkop sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap. Yusek, sana po ay nakinig po kayo sa aming panawagan. Okay, maraming salamat, Phil. Alam niyo po, napakalakas ng ulan ngayon dito sa aming location. Narito po kami ngayon sa River Park, sa Marikina, sa isang restaurant. Nagbo-broadcast ng live para sa okasyong ito. So, magpapatuloy po tayo. Ina-adjust ko lamang ng konti ang ating camera. Okay. So, bago po tayo magpatuloy ay tatalakayin ko ng maikli ang major advocacy ni Yusek Dinsing. Kaugnay ito sa participatory governance, ano? Pero bago ko po ipagpatuloy ito, ang pagtalakay na ito sa participatory governance ay muli ay pakinggan natin ang official statement ng People's Council for Change President, si Sol Diaz. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang leader po ng People Council for Change at mula sa Masa Duterte Movement at ng mga kababaihan na rin po. 10 ng aking mga kasama sa mga kababaihan ay nangangailangan po kami ng tunay na pagbabago. Yung pagbabago na matagal nang inaasam ng ating mga mamamayan. Nakikita po namin ito na katangian kay Yusek Dinsing. Kaya kami po ay hinihikayat namin na wag na siyang magdalawang isip pa na tumakbo para sa Senado. Kailangan ka, Sir Dinsing, sa Senado. Maraming salamat, Sol. Maraming salamat sa iyong panghikayat na panawagan kay Yusek Dinsing. Okay? So, tumakbo na po ang ating online broadcast. Is 45 minutes mula kanina. So mag-start na po tayo ulit para doon sa pagtalakay naman ng kanyang main advocacy. No? Si Yusek Dinsing po ang kanyang simula pa nung siya ay umupo bilang Assistant Secretary pa noon sa DILG, ay pinangunahan na niya ang panawagan at pakikipag-partner sa mga civil society organizations doon sa concept ng participatory governance. Bagamat ang participatory governance policy framework
ay nakapaloob ito doon sa Executive Order number 24 ni President Duterte kaugnay doon sa pagtatayo ng Participatory Governance Cabinet Cluster. At ito nga pong executive order na ito na ipinapanawagan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at maging sa mga LGUs na maging bahagi ng kanilang overall policy framework ang participatory governance. No? At from there, naging kapartner, mahigpit na kapartner ni Yusek Densing ang mga civil society organizations, lalo na sa mga nasa local government units, no? Sa mga provincial organizations, municipal and city organizations, maging sa barangay level ng mga organizations. Ano po ang participatory governance? Sa mga talumpati ni Yusek Densing, karaniwan, automatic na sinasabi niya na ang participatory governance is good governance. No? Itong good governance ay kailangang naunawaan natin ito. Malinaw ito sa mga civil society organizations kung ano ang tunay na kahulugan nito. Kakaiba doon sa mga definisyon na isinasagawa o binobroadcast ng mga trapo, politicians sa iba't ibang antas ng ating burokrasya. No? Para kay Yusek Densing, merong three main component ang tinatawag na good governance. Para masabi natin na ang participatory governance is good governance. Ang una dito ay ang transparency component ng good governance. Ang pangalawang component ng good governance para sa kanya is accountability. At ang pangatlong component ay ang people's participation. Briefly, pahintulot niyo po na i-discuss ko ng maikli ang mga esensya ng mga component na ito ng good governance para sa ating idol na si Epi Densing, Yusek Epi Densing. Ang transparency, alinsunod po ito doon sa mga inilabas na rin ni Pangulong Duterte na mga naunang mga executive orders. Number 1 dito ang executive order number 2 na ang esensya ng EO na ito ay kaugnay doon sa transparency policy ng gobyerno ng Duterte administration na dapat may patupad ito lalo na sa mga LGU. Ang transparency ay mahalagang component ito ng good governance dahil nararapat na may access ang mamamayan sa mga resolusyon, ordinansya at mga regulasyon ng mga local government units at nang sa ganon ay maunawaan ng mga mamamayan kung saan sila properly maging bahagi at maging partner sa paggogobyerno at pag-deliver ng mga social services sa mga mamamayan sa grassroots. Bahagi din ng transparency ang tinatawag nating pag-push ng Freedom of Information Ordinance sa mga LGU nang sa ganon ay ma-equip ang mga mamamayan na legally and freely ma-access nila ang mga patakaran at mga plano at aktibidad at programa ng mga LGUs na kinabibilangan ng mga mamamayan. In particular po ay kasama dapat din dito ang pag-access sa iba't ibang mga public documents. Kabilang dito ang statement of asset, liabilities, and net worth. Ito yung karaniwang tinatawag nating SALN. Ano? So ito pong SALN ay nararapat na malaman ito ng publiko taon-taon. Ano? Karaniwan ay sa buwan ng Enero dapat ay ina-anunsyo ito. Voluntarily ay dapat binibigay ito ng mga government officials natin. Nakakalungkot lamang
ay hindi kusang inilalabas ng mga public officials natin ang dokumentong ito, itong SALN. No? So ito po ang buod or esensya ng policy kaugnay sa good governance na nakapatungkol naman sa transparency. Ang ikalawang component naman ng good governance ay ang accountability. Ang accountability or pananagutan sa mamamayan ay mahalagang sangkap ito ng good governance, lalo na sa patakarang pampinansya, sa mga ganon din sa mga tinatawag na programa, no? Lalo na sa one-year program ng mga LGUs at mga ahensya ng gobyerno, dapat maging may pananagutan dapat ang mga officials para rito, no? Dahil nga sinasabi ng ating saligang batas na public office is a public trust, na karaniwang madalas nating marinig ito sa mga public officials natin, no? So ito ay dapat igalang ng lahat ng mga elected officials or maging ang mga appointed officials, no, na ipatupad ang accountability para doon sa balangkas ng good governance. Ang ikatlong component, ng good governance ay ang people's participation. Ang people's participation ay isa sa tatlong integrated component ng good governance, sapagkat dito nag-play ang tinatawag na role ng mga civil society organizations na sumangkot at mag-engage doon sa paggogobyerno, lalo na sa mga local government units natin sa probinsya, maging sa municipal and city and barangay levels ng mga paggogobyerno. Ang DILG ay very particular dito sa participation ng civil society organization na pinangungunahan ni Yusek Epidensing, na dapat maging aktibo ang mga CSO nito sa paggogobyerno. In particular po, lumabas dito sa nakaraang January 2021 ang isang memorandum circular na pinag-uutos ng DILG sa lahat ng mga provincial government, municipal and city government na itayo o magbuo ng mga CSO desk sa kanilang LGU at maging daan ito para sa pag-i-institutionalize ng People's Council. Ito pong People's Council ang isa sa mga broader mechanism ng nilikha ng DILG para mag-engage inclusively ang mga organizations sa mga provincial government, municipal and city government. In fact, in-encourage po natin maging sa mga barangay government o barangay council, lalo na sa malalaking barangay, in particular dito sa Manila, no? Ang isang barangay kasi dito ay katumbas ng isang bayan sa mga regions, sa mga lalawigan natin, ano? So ito pong people's participation ang isa sa mga itinataguyon ni Yusek Epidensing na maging aktibo ang lahat ng mga organisasyon sa paggogobyerno, dahil kung hindi maging alerto or mag-engage ang mga CSO sa kanilang mga LGUs, ay ang kanyang tinatawag dito sa kanyang speech minsan ay itong mga trapo na ito ay magkakasabwat para sa korupsyon. Hindi mababantayan ang usapin o suliranin sa korupsyon sa lahat ng antas, lalo na sa LGU, kung hindi aktibo ang mga civil society organizations. Dahil upang mapuksa ang korupsyon na ito,
ang sandata ng mamamayan o ng publiko ay maging aktibo ang mga mamamayan sa paggugobyerno, lalo na sa pamamagitan ng kanilang organisasyon. So yun po ang tatlong integral na component ng good governance. Kaya sinabing ang participatory governance is good governance. No? So mga kasama, yun lang ang ating itinataguyod ng mula sa Masa Duterte Movement, ng People's Council for Change at lahat ng mga civil society organizations na kapartner natin para sa engagement ng participatory governance sa local governance. At muli, hinihikayat po natin ang ating idol na Yusek Epimaco Densing III. Meron po kaming inihandang jingle actually. No? Merong mga vlogger, mga kaibigan nating vlogger na nagpadala ng mga video at bagamat hindi natin ma-play dito sa setup ng FB Live broadcast ng dito sa ating page, no? I-play po natin ito later on today, itong jingle na ito ng mga vlogger, no? Ito pong vlog na ito, o jingle na ito, ay ginawa ni Matt Jefferson at i-play natin doon sa ating page afterwards. Hindi natin may connect ngayon dito sa ating FB Live. No? So, nauna ngayon, before ng ating live broadcast, nagpapasalamat tayo sa mga ipinadalang visual or video support na nakapost ngayon sa ating FB page at FB groups. No? Particular dito, ang pagpapasalamat natin kay Byron Cristobal, isang vlogger din ito, na kanyang YouTube channel ay Paratbay. No? Maraming salamat din kay Miss Alindogan, ganon din kay Miss Ann Ray Rivera, na Deputy Executive Director ng PhilTIDA. At i-browse ko po itong mga naipadala sa ating panawagan para kay Yusek Densing na tumakbo sa Senado. Maraming salamat din kay Jake Cole Bogart ng Las Piñas. Ganon din sa, of course, isa sa mga naunang nanawagan sa ating call na mag-contribute ng video message ay si Miss Vivian Velez. Nakapost na rin po ang ating panawagan na ito sa ating Facebook page. I-scan ko po ang ating para properly nabigyan natin ng official na pasasalamat ang mga panawagan ng iba't ibang personality, ng iba't ibang CSO leaders. Isa-isahin ko po ito uli ngayon. Narito Hi, good afternoon. Si Leo Libradilla, Regional Secretary General ng mula sa Masa Duterte Movement. At mananawagan siya kay Yusek Densing na go, run for Senator. Ganon din kay mga mula sa Masa Duterte Movement, Parañaque Chapter. Densing dapat sa Senado ang kanilang panawagan.
Nanawagan din si Esther Regaliana, isang OFW leader sa National Capital Region. Densing dapat sa Senado ang kanyang panawagan. Ganon din, maraming salamat mula sa Cebu, Alegria Prime, urging Yusek Epenaco Densing to run for Senate. Maraming salamat din. Merong isang kabataan na nagpadala sa atin ng kanyang panawagan. Run, Yusek, run para sa pagbabago. Thank you kay Marisol Diaz, isang youth leader natin ito. In fact, nagpadala ito ng awitin, ng song para kay Yusek Densing. Habang kinanta ni Marisol, tinumbasan ni Yusek ito ng isang kanta rin. Kinanta rin ni Yusek ng kinanta ni Marisol. Naka-post ito ngayon doon sa timeline ni Yusek Densing kagabi. Nagsimula kagabi, so makikita ngayon, available ngayon. So another video na pinadala sa ating page. Sabi nila, run, Yusek, run. Pangunguna dito ni Lilibet Madrigal Sarmiento, ang owner ng LMS Builders. Ganon din kay June Antoinette Bacanay, isang businesswoman. At siyempre sa ating kaibigan, maraming salamat kay Maricon. Maricon, ang dami kong contribution dito. Maraming salamat sa iyo. Ipagpatuloy natin na magkumbinsi ng iba pang mga leaders, personalities, and CSO na manawagang para makumbinsi natin ng tuluyan si Yusek Densing. No? At ito nga, nabanggit ko na kanina itong si Byron Cristobal. Ang panawagan ni Byron is, ikaw ang the best. Kaya nananawagan ng vlogger na ito, ng Banatbay, kay Yusek Densing. No? Itong si Jake Cole Bogart ay isang Eagles Club leader ito, pero meron siyang network ng mga DDS naman sa Las Piñas, Metro Manila. So maraming salamat sa iyo, Jake. Ay pagpatuloy ko ang pagbigay ng pugay at pasasalamat dito naman sa isang leader natin, si Corazon Dagohoy, President ng mula sa Masa Duterte Movement ng Parañaque City. Maraming salamat sa iyo, Corazon. Mula naman sa isang leader sa OFW na nakabase ngayon sa Saudi Arabia, si John Rolion Amasa, no? Leader ng OFW sa Saudi Arabia na humihimok din kay Yusek Epenaco Densing na tumakbo sa Senado. Maraming salamat sa iyo, John. At mula uli sa Cebu City, sa Cebu Province, rather, Densing sa Senado, ang panawagan naman ni Jim Villaganilaw, President ng MMDM Leluan, Cebu. Maraming salamat sa iyo, Jim. At kagabi rin ay nagpadala sa atin ng isang video mula naman kay Jasper Ladra Saraos, National Administrator ito ng Duterte Supporters Nationwide. At nakadalo rin siya actually ngayon. Ano? Maraming salamat sa iyo, Jasper. Mula naman sa Laguna, Kalawan, Laguna, nagbigay naman ng video message ang Alalay Natin Party List, Kalawan, Laguna Chapter. Maraming salamat sa inyong choreography. No? Meron silang choreography, 4 na executive committee members ng Alalay Natin Party List, Kalawan, Laguna Chapter. No? At ganoon din ang ating pasalamat kay Edmundo Mission ng senior citizen sa Marikina Heights, Marikina City. No? Densing dapat sa Senado ang kanyang panawagan at pinihikayat niya ang iba't ibang mga CSO.
sa ating sa buong bansa. No? Ganon din mula sa lalawigan ng La Union. Go, 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 dancing para sa Senado. Nananawagan si Marife Carlos, Provincial President ng People's Council for Change, na tumakbo si Yusek Dancing para sa Senado. Maraming salamat sa iyo, Marife. At gusto nating isama sa pasasalamat ang panawagan naman ni June Braga, Founding President ng Kabuhayan at Kalinga ng Malayang Komunidad. Si June Braga ang Founding President ng organization na ito. Dancing dapat sa Senado ang kanyang panawagan. Nagpatuloy po ang malakas na ulan. At ipapatuloy natin ang ating pagbabasa kahit na maulan dito sa rooftop. Magpapasalamat din tayo doon sa panawagan ni Jerry Luce, ang ating kaibigan sa probinsya ng Quezon. Nananawagan din siya bilang Pangulo, Provincial President ng mula sa Masa Duterte Movement sa Quezon. Dancing sa Senado ang panawagan ng MMDM Quezon. No? Ganon din mula sa Bulacan at Region 3. Nananawagan si Bong Lagbay, President ng MRRD NECC Riders. Siya ang founder ng NECC Riders ng buong Luzon. Maraming salamat sa iyo, Bong. Magkita tayo. Siyempre, gusto nating pasalamatan din ang panawagan ng mga leaders sa MMDM Taytay Rizal. Dancing dapat sa Senado ang panawagan ng mga leader natin sa Taytay sa pangunguna ng Pangulo ng Taytay Rizal, si Rizal Province Secretary General na si Leonie de la Paz. Maraming salamat sa iyo, Leonie. Of course, isa sa mga naunang mga nagbigay ng mga mensahe sa atin ay si Miss Estela Bulacan. Si Miss Estela Bulacan po ang isa sa mga naunang nanawagan para kay Yusek Dancing na tumakbo para sa Senado. Siya po ang International Chairperson ng Guardians Magistrate Advocators of Democracy International Incorporated. Go Dancing sa Senado ang kanyang panawagan. Madam Estela Bulacan, maraming salamat po sa inyo. At titignan ko pa kung sino nga nagbigay, no? Ganun din ang MMDM Makati Chapter sa pangunguna ni Tita Gortiza, nananawagan din kay Yusek Dancing na tumakbo sa Senado, no? Sa mga naunang mga video rin na nagpadala sa atin, maraming salamat din sa team ni Ariel Alcala ng Quezon. Quezon din ito. At nagpadala sila ng choreographed version ng video nila. Maraming salamat, Ariel. Ang leader ito ng People's Council for Change sa Quezon Province. At mga leader sila ng Alalay Natin Party List sa probinsya. No? Hindi natin makakalimutan ang pasalamat din natin sa mga leader natin sa Taguig chapter ng Alalay Natin Party List. No? So, masabi nila, DILG Yusek Epemaco Dancing III, dapat na siyang tumakbo para sa Senado ngayong 2022 national election. Suportado ka namin. So, nabanggit ko na po kay Ariel Alcala. Maraming salamat sa iyong choreographed video presentation na ipinadala. At ganoon din kay Cathy, no? Maraming salamat kay Cathy Naguhin
ng mga leader ng alalay natin party list sa Quezon, ganoon din representing Cavite, in fact, Calabarzon area ang ipinapanawagan ni Kat. No? Maraming salamat sa iyo, Kat, sa inyong contribution dito sa video na pinamigay sa ating idol na si Epi Densing. Alam niyo po, habang umuulan, dumating dito ang isa pang leader natin o convener ng event na ngayon, si Jaime Halig. At ayun, si Jaime, sinagasa niya ang ulan para makarating dito at gusto nating hingan ng kahayag din. Ngayon, si Jaime ang kasalukuyang Pangulo ng alalay natin party list sa buong Luzon. Siya rin ang kasalukuyang Executive Vice President ng People's Council for Change sa buong Luzon. No? Jaime, pwede ka ba naming mahingan ng biglang mensahe, video? At dito, lumapit ka dito at narito ang ating mic. Wala tayong isang mic ngayon, kaya ito muna ang ating gagamitin. So please, ipahayag mo ang iyong personal na panawagan at ng iyong organisasyon. Ako una sa lahat, magandang araw sa inyo lahat. At binabati ko yung mga kasama dito, mga kalalay at mga sumusuporta kay Yusek Epimaco Densing. Ako si Jaime Halig, ang National Vice President ng ECC at the same time mula sa Masa Duterte Movement at Luzon Alalay President. Si Yusek Densing ang isa sa ating kampiyon sa pagbandila at pagtataguyod ng participatory governance. Sa tingin ko, sa pagbabago ng sistema ng lipunan, ito ang pangunahing susi sa pagbabago at pagkakaroon ng panlipunang pagbabago. Kaya sa tingin ko, karapat-dapat lang na si Yusek Densing ay tumakbo sa Senado para dalhin ang kahilingan at interes ng mamayan at isulong ang participatory governance. Densing, dapat sinurado, tayo ang pagbabago. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Jaime. At set up ko ito. Siyempre, lahat gusto nating pasalamatan din ang lahat ng mga nakilahok dito sa ating FB Live broadcast. Mga DDS online, mga civil society organizations na nasa sumusubaybay ngayon sa ating FB Live. Maraming salamat sa inyo. Ito pong pagsisikap na ito ay simula lamang ngayong August 5 sapagkat ang team ng conveners na narito ngayon para i-organize systematically ang ating panawagan urging Yusek Densing to run for Senate sa 2022. Ilulunsad po natin ito ng serye. No? So, possibly, contact natin ito ng every 15 days or every 2 weeks para manawagan, patuloy na manawagan at ipunin ng mga civil society organizations na suportahan ang advocacy niya, advocacy ni Yusek Densing sa participatory governance at siya bilang kampiyon ng mga CSO ay himukin natin ang iba pang mga civil society organizations nationwide at maging sa iba yung dagat. No? So, i-duplicate po natin itong activity ngayon, siguro 2 weeks mula ngayon, hanggang hindi tayo titigil sa ganitong online event.
hanggat hindi nagsasalita at hindi tinatanggap ni Yusek Bensing ang ating pakiusap sa kanya. In fact, ito ay hamon natin sa kanya na para effectively makapaglingkod sa grassroots at mamamayan ay mahalaga sa atin na siya ay makabilang sa Senado bilang kampiyon ng mga CSO at grassroots organizations sa ating bansa. No? So gusto nating mabawasan kung hindi man ma-eliminate ang mga trapo sa Senado, so gusto natin na maipasok doon sa ating ang ating kampiyon ng CSO na si Yusek Bensing. Ano? So muli maraming salamat po at nagtumakbo ang ating online broadcast ng 1 oras at 15 minutes mula ngayon. Technically po ay ganito, no? Hindi na natin naisama o naisabay yung Zoom link or broadcast natin sa Zoom sapagkat yung atin pong laptop na ginagamit ngayon ay nakaset up siya para dito sa FB Live broadcast dito sa ating page. So, in the conflict noong inattempt nating isabay din na i-open yung Zoom meeting. No? So, nakaligtaan natin at least 2 unit sana ang ating ginamit para sabay na ma-set up yung Zoom conference at dito sa FB Live. Anyway, maraming salamat po muli mula sa conveners na narito ngayon at mga leaders. Gusto kong ipakita uli ang mga leaders na narito. Ito, taas ka mo mga leaders para ma-identify. Pwede ba kayong sumigaw muli ng Bensing dapat sa Senado? Maraming salamat sa inyo. At siyempre maraming salamat kay Jaime. Maraming salamat kay Manny. Okay, maraming salamat kay Sol. Maraming salamat din kay Gil. Gil, thank you. At sa inyong lahat dyan sa online, mga naka-live ngayon at nag-set up ng sari-sariling live broadcast sa FB account nila. Maraming salamat po sa inyo. Nag-share ng mga live broadcast natin. Ipagpatuloy po natin i-share ito. Maraming salamat po sa inyo. Good morning at mag-ingat po tayong lahat sa COVID. Maraming salamat po. Okay. Okay. Tapusin ang live. Thank you. Magpabakuna.